Hello guys! Welcome back to my channel! Top 5 po na dapat iwasan ng mga baguhan pa lang po sa stock investing. Pag-usapan po natin to, napakaseryoso po. Welcome back! Ayan, top 5 na dapat iwasan ng mga baguhan pa lang po sa stock investing. Pero sa dulo po, tuturuan ko rin po kayo ng strategy na medyo baka pwede nyo po ma-execute. Kung lalo na po sa mga kaibigan po natin na walang time. Okay, medyo konti lang po at limited ang time dahil sa kanilang mga situations po. At bakit ko po nagawa ang video po na to? Kasi marami pong tayong mga kaibigan, mga naging nagko-comment, nagwa-follow, ganyan, at nagme-message din po na yung iba po nagkaroon po ng problema, mga naipit. Yung iba naman po gusto mag-umpisa sa stock investing, So, hindi nila alam saan sila mag-i-start kasi ang dami, minsan na-overload po sila, And mas simple po kasi, mas mahirap po talagang pag-aralan yung lahat ng gagawin mo. Minsan, mas simple kung ang aaralin mo, ano yung iiwasan mo. Yun po yung tinuturo ni Charlie Munger, na ang itong stock investing po, investing in general, hindi po yung pagalingan talaga or patalinuhan, Pakuntian po ito ng pagkakamali. Ganon po ang name of the game. Kaya umpisahan na po natin sa number 1. Huwag po tayong masyadong matapang. Ito po kabilin-bilinan ko po sa inyo kasi ako rin po, napakatapang ko rin po nung nag-umpisa po ko. Ito po ang number 1 na pagkakamali ko noon. Hindi lang matapang na talagang nandun pa yung pride, nandun pa yung ano sa akin yung pagmamalaki na hindi kayang-kaya ko to. Kaya ko to, sino ba naman mga nag-i-invest sa stocks diyan wala yan. Kayang-kaya natin yan. Tayo magiging pinakamagaling at yayaman tayo ng pagkabilis-bilis at yun doon na nagduguan ng portfolio ko at nagkanda puro negative. Kasi po, regardless po sa experience po natin, kahit gano'n na po tayo katagal sa market, we always need to have humility. Wag pong sugod ng sugod. Most importantly, wag po tayong bomba ng bomba. Ito po yung minsan na nangyayari po pag tayo ay matapang at excited, pinaghalo mo yung dalawang yan ang resulta, bobombahin ang investment. Wag po ninyong gagawin po yan, Yung a few weeks or a few months pa lang po kayo na nag-aaral ng investing, lalo na sa stocks. Tapos 6 digits na ang ipinasok niyo. Pagkarami-rami niyo ng perang ipinasok sa account niyo, tapos ang dami niyo nang binili. Wag po ninyong gagawin po yan. Yung bomba kayo ng bomba, na hindi pa po tayo talaga fully prepared or fully ready po, Dahan-dahan lang po, The size of our portfolios should go hand in hand with our experience. So we gain experience, lang po tayo nagdadagdag ng pakonti-konti sa ating portfolio kung biglaan po, And since ngayon po, i-take advantage po natin, Ito pong no minimum commission po ngayon, Di ba wala na yung 20 pesos na minimum commission, So, and karamihan, marami pong broker ay sinusupport na po ito. I-take advantage po natin ito. Kasi minsan kahit 1K lang, or 2K lang, And then yun, bibili ka pa konti-konti lang kasi pwede ka na bumili 1,000 lang Minsan kaya na yan 1,000 makakabili ka na Wala namang minimum commission, so hindi ka masyadong malulugi. Pwede na yun, kahit na 1,000 lang, then pahinga ka na. Huwag ka na bumili ulit. Huwag mo bobombahin, konti lang, 1,000 lang, 2,000, manahimik ka na. Pigilan mo na yung daliri mo, kakalagin sa account mo. Wala mangyayari sa'yo dyan na maganda na talagang nandun, nananaig sa'yo emotion mo, excitement mo, pero hindi handa ang brain, hindi handa ang ating buong katauhan. Ayan, I recommend po na kaysa bombahin mo ng bombahin na account mo, manood ka ng manood sa gwapong kalbo. Next month ka na ulit mag-isip. After mag-invest 1,000, 2,000, pahinga ka na. Kasi pag kulang po tayo sa experience, marami pong pitfalls, marami pong mga pagkakamali na hindi natin naiintindihan na later on, maaari pong pagsisihan po natin. Yun po ang sinasabi po natin, Kasi ganito po yan. Kung 1,000 lang, 2,000 lang ang pinusta mo, nagkamali ka, na ilabas mo 1,000 lang, 2,000,
walang problema, no? Sabi mo down ka ng 30%, okay lang, no? Na madaling bawiin yan. Huwag ka lang uminom this week, huwag ka lang mag-Jollibee this week, goods ka na no? Pero, kung 100,000, 200,000 ang pinusta mo, tapos nagkamali ka, no? May something pala na hindi mo alam, no? Yun, iiyak ka na matagal po dyan, no? Yun po ganun po talaga ang katotohanan. Yun po ayaw ko po mangyari po sa inyo. Kaya wag po kayo basta-basta bomba ng bomba, no? Number 3 po, not diversifying. Wag po kayo magko-concentrate. Dapat po, mas beginner po tayo, mas diversified po tayo, no? Mas maraming stocks tayo binibili. Ikakalat talaga natin ang pera po natin, no? Kasi diversification, katulad ng sinasabi po ng marami pong maraming mga nagtuturo po, no? Kahit sino naman nagtuturo ng finance tinuturo talagang diversification kasi protection po yan from mistakes. Kasi kung may isa kang position, may isa kang stock or investment na binili at nagkamali ka, pwede mo mabawi sa iba kasi marami ka pang ibang investment, no? Mababawi mo doon. Ganun lang kasimple po yun, no? Although may mathematics pa to na pwede ko ituro sa inyo, pero yun na yun ang pinaka punot dulo nun, mababawi mo sa iba, no? Kuya John, bakit minsan sinasabi mo pangit mag-diversify? Maganda ang concentrated. Kasi po, guys, no, general education po ang goal ko. Kasi ang dami pong tao tinuturo, diversify, diversify, diversify. Ako po, I'm not here to tell you what is right or wrong. Hindi po yun ang goal ko. Ang goal ko po, i-present ko po sa inyo ang iba't ibang side at iba't ibang perspective. And since po, ang dami na po nagtuturo po na mag-diversify, kaya yung other side naman, madalas tinuturo ko sa inyo. Ang concentrated, maganda din. Pero hindi ko sinasabi na yung isa tama, yung isa mali. Hindi po ganun. May pros and cons po yan. At kayo lang po ang makakasagot po niyan kung ano ang mas tama po sa inyo. No? Kasi again, general education po ko and giving the side of each argument. Yun po talaga ang goal ko. Kaya minsan sasabihin ko, pangit ang blue chip, maganda small cap. And in another video, sasabihin ko, pangit naman yung small cap, maganda yung blue chip, baliktad. Ganun talaga. Unang-una, kalbo ko. Tapos ano pa, kulot ako. Hindi lang halata, pero kulot po ako. And ayun po, no, general education po ang goal ng pagtuturo ko po, no? So, hindi po right or wrong ang sinasabi. Hindi po absolute truth. Wala pong ganon. Pinapresent ko lang po sa inyo para mas magkaroon po kayo ng idea po, no? And for beginner, maganda po, no? 20 to 40 stocks, diyan ka mag-umpisa, damihan mo ng damihan. Tapos, equal weights. Huwag mo masyadong mabigat, no, yung ibang stocks, no. Talagang ikalat mo ng mabuti, no. And as you gain experience po, no, sa pag-i-invest, then pwede ka mag-adjust kung gusto mong bawasan ng pakonti-konti. Nasa sa inyo na po. Pero, mas marami, pag nag-start po tayo, lalo-lalo na po ngayon, no. Lalo-lalo na po ngayon na wala na po minimum broker fee. And also, may niluluto din po na something ang PSE, kung hindi ako nagkakamali, nakachismisan ko last week, no? Sila Dragonfly, tsaka sila PSE. Balak po yata nilang ibaba ang mga board lot para kahit na hundreds lang ang budget natin, 100, 200 pesos, tapos wala pang minimum broker fee. Biruin mo, 100, 200, makakabili ka na. Ibig sabihin, ang budget mo, 2,000 pesos. 3,000 pesos, pwede ka nang bumili ng 20 stocks, 30 stocks. Ganon po ang mangyayari sa future po. No? Antayin po natin yung niluluto na to. So maganda po ito na nagda-diversify po tayo. For beginners po, no? Pag masyadong matapang, dahan-dahan po kayong mag-adjust as you gain experience. So number 4 na naiiwasan po ninyo, relying on stocks review. Okay, marami po, no? Marami po kami, kasama po ako dyan, no? Kasama yung mga iba't ibang channel na paborito po ninyo, no? Marami po kayong nasusunod. Huwag po agad susundan yung mga napapakinggan po natin sa YouTube, sa forums, no? Dahil marami pong intricacies po yan. Marami pong maliliit na bagay na kailangan nyo i-consider, no? Na mahirap pong ma-explain. Pero bibigyan ko lang po kayo ng isang example, no? Or dalawang example. Halimbawa ako personally, no, pag may stock akong gusto, and I think kahit yung ibang if I'm not mistaken, kahit si PSE Warrior, no, kahit na may mga position kami na down kami ng konti, no, ako kahit down ako ng 20%, 30%, nakakatulog po ako ng mahimbing kasi may mga paniniwala po kasi kami doon sa mga binibili namin or may something, may conviction po kami, no? And yung conviction po kasi na yan, mahirap pong i-transfer sa ibang tao kasi syempre,
kami ang ngumaya, kami ang talagang tiningnan namin mabuti. So minsan kampante kasi may mga conviction talaga no, hirap i-transfer. Pero if you buy based on what you watch, what you saw, what you read, mga ganyan from other people, no? At bumili ka ng marami, tapos nag-down, pwede kang nervyusin ng bonggang-bongga at hindi ka makatulog sa gabi. Ayoko po mangyari po sa inyo yun, no? Ayan. So, kailangan po talaga no? Wag po agad sunod ng sunod po, no? Ayan. And another thing po, no? If you buy based on what you read, based po sa mga nabasa niyo sa mga forum, mga popular pinag-uusapan, no? By the time na bumili po kayo ng stocks po na yan o na investment po na yan, baka too late na po. Nasa dulo na po kayo. At ang mangyayari po dyan, kayo na po ang profit. Hindi na po kayo magpo-profit kasi kayo na ang profit. Yung pag-buy nyo ng gano'n, no? Pag-execute nyo ng buy order na yun, yung nasa kabila, siya yung nagsulat na nabasa mo. Sinesell na niya, no? So, dahil pa-exit na, yung mga nag-hype po ng stocks po. So, mag-iingat po tayo, no? And number 5, lastly po, very, very important, not studying. Iwasan po ninyo to, no? Wag po, no? Although I believe, no? Kailangan po talaga nag-aaral po tayo. Wala po talagang excuse na hindi po tayo nag-aaral. Mahirap po. Although I believe, no, with dividend investing na accessible po siya for retail investor. Mas madali po mag-aral kung dividend investing ang ating sinusundan, no? Pero kailangan pa rin po natin mag-aral. Miski pa paano po, kailangan po talaga may working knowledge po na nag-update po talaga tayo, no? Kahit few hours a week, no? Wag po yung aasa po talaga tayo na sa nanonood tayo sa mga ganyan, ano yung mga tips nila. Hindi po kasi ganun ka-accurate po yun at hindi po talaga ganun ka-advisable, no? Kailangan talaga dinedevelop po natin yung sarili nating conviction, dinedevelop natin yung sarili nating analysis. Kahit pa konti-konti lang po nag-i-improve po tayo, no? Okay, kahit pa simple-simple lang, no? Madedevelop po yan. Magtiyaga po tayo, mag-aral po tayo, no? With experience and knowledge, no? Pag na-build natin experience natin, knowledge natin sa pag-invest, doon, mabibuild po natin ang confidence po natin na palakihin ng ating portfolio. Again, no? Isa-summarize po natin, no? Minimization of mistakes po ang top priority po natin. Kahit anong klaseng investor ka po, kahit gaano ka-advanced, minimization of mistakes po ang name of the game, no? Wala na po mas expert pa po sa investing kung hindi sila Warren Buffett and Charlie Munger. Dahil mga 90, 100 years old na po sila, ang tagal-tagal na po nila nag-i-invest, ito pa rin ang mantra nila, bawasan ng pagkakamali, no? Kasi hindi po pagalingan ang investing, no? Ang gusto po natin ay wag tayong maging syunga-syunga, no? Alright. Pero sa mga naipit po at problemado po ngayon, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi no, sa mga naipit po no na talagang aggressively nag-invest in the past 2 years at medyo negative po ang portfolio po ninyo, wag po kayo mawawala ng pag-asa kasi nabili nyo pa rin yung mga stocks po ninyo. I believe no, na mura ang valuation ng buong market, no? At maganda po ang chance or probabilities na tumaas po ang presyo po niyan, lalo-lalo na po na nagbababa na po ng rates ang BSP, no? Last week po yata, nagbaba na po ng 25 basis points ang BSP. So medyo maganda po, paangat po ang market, no? At I feel makaka-recover naman po ang marami po sa inyo, no? Ang mahirap po kasi na timing, no, na binomba mo talaga ang investment mo sa stocks during the peak ng bull market. Tulad ng ginawa ko noon, doon ka talaga iiyak ng sobra. Pero ngayon, mas forgiving po ang market kasi mura po ang market the past 4 years, 5 years po, no? So, yun po. So, wag po kayo mawawala ng pag-asa. At as promised, konting strategy for beginners na pinag-iisipan ko no? Ano ba yung pwede mong iwan na hindi ko pa na-discuss before sa inyo na strategy for beginners? Ito po pwede ko pong ibigay po sa inyo, no? Pwede po kayong gumamit ng screener. Ano po ibig sabihin ng screener, no? Ibig pong sabihin, may pupunta kayo sa website. Ito po yung nahanap ko na screen. Papakita ko na lang sa inyo. Hindi na ako mahirapan mag-explain, no? Ang nakita ko pinakamaganda na libre dito kay TradingView. Ito na yung URL, no? I-type mo na lang, no? Hindi ko na ilalagay sa description sa baba, no? I-type mo na lang. I-post mo to, i-type mo to, pupunta ka sa website na yan. Ngayon, magpunta mo sa website na yan, piliin mo na Pilipinas ang gusto mo, PH, no? Tapos, maglagay-lagay ka doon ng mga gusto mo ng mga values, no? Na gusto mo. At i-filter mo yan, lalabas yung mga stocks na magmamatch dito sa criteria na binigay mo. O halimbawa, ang mga criteria na nilagay ko po dito, tingnan niyo po, no? Kailangan mababa yung utang. Debt to equity,
less than 0.5 or less than 50%, no? And debt to equity, ibig sabihin medyo konti na ang utang, no? And interest coverage greater than 4, ibig sabihin kayang-kayang bayaran, no? Ang interest sa kanilang mga pagkakautang. Example lang naman po 'yan, no? At nagbabayad ng dividends at least 3%, ayan, no? At maganda yung business. Yung return on invested capital ay nasa positive side, no? 5% ang nilagay ko dito, no? Pero pwede nyo ilagay 10%, ganyan, kung anong gusto po ninyo, no? At gusto ko rin po, medyo mura yung stocks with a PE ratio na mababa, no? Ang nilagay ko dito, 3:12 ang PE ratio. Sample lang naman po ito, pero kayo pag-aralan nyo po, itik-tik po ninyo, mag-introduce kayo ng iba't ibang filter na gusto po ninyo, at tingnan nyo po yung lalabas na stocks. Marami po ang lalabas na stocks. Ito pong filter na nilagay ko. Ito po, ang lumabas na stocks kanina po ito. Kanina po, ano ba ngayon? August 22 po ngayon, 2024. Ito po yung lumabas. At medyo natuwa ako sa list po na to, no? Marami po dito, gusto ko rin po, no? Marami po dito. Medyo solid. Ibig ko po sabihin, pwede kayong mag-umpisa po dito sa screener. Paglaruan ninyo yung mga criteria na gusto po ninyo. And then based on this, bumili kayo ng marami. I-diversify nyo po dito. And from time to time, no, dyan, pipili po kayo sa mga ganyan. Nalilitaw sa screener po nyo. And make sure ikalat po ninyo yung pera nyo equal weights, no? Huwag po masyadong concentrated nyo. Pwede po ito. Pwede rin pong diskarte po to. Pero again, no, pakonti-konti lang, ha? Dahan-dahan lang po, ha? Okay, as we gain experience and knowledge, no? Kung talagang gusto niyo lang talagang maghanap, ayan, pwede, no? Paliitin niyo yung universe ng pag-aaralan po ninyo, no? Ayan, and last lang naman po, no? Mga YouTube channel na ako personally, I trust na i-recommend sa inyo na panoorin po ninyo. Kasi ito, halimbawa sa Investing PH, no? Masyado pong pihikan po itong taong ito. Pagdating sa investing, no? Masyado po siyang pihikan. Kaya napakaganda po maging model po ito, no? Na pag nanood kayo sa kanya, madedevelop din po yung pagkapihikan po ninyo. Remember, no? Investing po, no? Para kayo naghahanap ng asawa po niya. Kailangan mapili po kayo. And si Moneywise Engineer, ganun din po. Napakapili din po nito. At maganda po yung channel po niya kasi ang dami. Hindi lang po stocks, so ang dami niya tinuturo na makakatulong po talaga po sa atin, no? And si The Retail Fund Manager, gusto ko rin siya kasi gusto ko kay Retail Fund Manager, no? Hindi niya i-hype yung isang stocks, hindi niya sasabihin kung pangit o maganda. Hindi. I mean, hindi siya nag-hype ng stocks, no? I'm more on nakafocus siya sa fundamentals, no? O kung may red flag siya nakikita, sasabihin niya sa iyo red flag. Kung may nakikita siya maganda, sasabihin niya yung maganda. Pero hindi niya sasabihin sa iyo kung bibilin mo siya o hindi. Ikaw ang bahala doon. Kasi sa dulo, di ba? Sinasabi niya, ano yung mga assumptions, no? Kung zero growth or average or high growth, may ganun-ganon. Pero iniiwan niya pa rin sa inyo as an exercise na dapat conviction ninyo or dapat research ninyo kung ano sa tingin ninyo, kung lalago ba talaga yung kumpanya na yan. Kasi siya, hindi niya sasabihin sa inyo kung lalago ba siya o hindi. Which is, I think, no, it is a very, very responsible na ginagawa ni Retail Fund Manager. So, kaya nire-recommend ko rin po, no, na tingnan nyo rin po ito. Kasi, po ito, yung mga disciplined approach po, itong mga tatlong YouTube channel po na to. Kaya sundan po ninyo ang mga channel din po na ito, no. Kaya po, nire-recommend po sa hanggang doon lang po, ang daldalan natin ngayon. Sana may natutunan po kayo sa akin. Ayan, basahin nyo na lang po mga disclaimer, like, subscribe, share, hit the notification bell, comment po kayo sa baba. Kwentuhan po tayo. God bless sa inyo, ha. Salamat po sa support niyo. Happy investing. To God be the glory. Bye-bye.